Alam niyo po mga kaigo, either bumagsak or pumasa ang isang board examinee, may masasabi po ang mga tao. Halimbawa nito, ganito mga kaigo. Pag ang examinee pumasa, ito ang mga possible na sasabihin ng mga tao. Pumasa yan dahil kita naman, nagbabasa siya. Masipag ang batang yan. Magaling talaga ang batang yan and the likes. On the other hand, mga kaigo, pag ang examinee naman bumagsak, may masasabi rin ang mga tao. So, maaring ganito. Babagsak talaga yan dahil hindi nagbabasa, tamad, or puro lang laro-laro ang alam, and the likes. So, my main point mga kaigo is, bumagsak man or pumasa ang isang examinee, may dahilan po na masasabi ang mga tao. Kaya, yung mga criminology student ngayon, or lalo na ikaw, kung ikaw ay nagre-review, gumawa ka po ng dahilan para ikaw ay pumasa sa board examination. Huwag kang gumawa ng dahilan para ikaw ay bumagsak sa board examination. Kaya lang mga kaigo, sa video na ito, i-discuss po natin yung mga possible na dahilan bakit bumabagsak ang isang examinee sa board examination. Okay. Ngayon mga kaigo, kukunin po natin yung discussion natin dito sa libro na ito. Okay, ang title po nito is Outsmart the Board Exam. Ito po ay authored ni Engineer Russell Britannico Virata. So sino itong si Engineer Virata? So according po sa profile niya is top 10 po siya sa board exam ng engineering. Okay. Meron po dito po sa unang pages pa lamang mga kaigo, meron po siyang nabanggit na tinatawag na 6 deadly pitfalls. So ito ang mga yon. Okay? Medyo inverted, baliktad lang kasi naka-front camera tayo, no? 6 deadly pitfalls. Ang maganda mga kaigo, ito maganda po ang libro na ito ha. Available naman online sa mga criminology students, sa mga criminology graduates. Maganda po ito. Okay? Hindi po ito pang engineer lang, pang kalahatan po ito, maski anong course mo, pwede po ito. Okay? Ang nagustuhan ko kasi mga kaigo, ito pong provided niya na 6 deadly pitfalls ay hindi lang po kathang isip niya. Kasi pinaliwanag niya dito, nag-interview siya ng mga hindi nakapasa sa board exam. Tapos nakakam up siya ng 6 na dahilan, tinawag nga niya itong 6 deadly pitfalls, kung bakit na may bumabagsak na examinees. Okay? So, i-discuss na natin without further ado. Ang una po sa listahan niya mga kaigo is yung poor strategy. Ang sabi niya dito, the exam takers have little to no idea where and how to start their preparation. They were also unaware of what to prepare for. So, unang-una, poor strategy. Pag sinabi natin mga kaigo na strategy, this will answer the question how. Paano mo gagawin yung preparation mo? Ano yung mga techniques, mga strategies na i-apply mo? Kasi mga kaigo, andun yung galing mo. Okay? Andun yung sipag mo. Pero, mas maganda pa rin ang preparation mo kung a-applyan mo ng strategy mga kaigo. Ito yung paano mo gagawin yung pagre-review mo. Okay? Kasi mga kaigo, meron ngang saying na, if you don't know the answer, at least you know how to answer. Kasi sa libro mga kaigo, tuturuan din kayo kung paano sagutin po ng tama yung board questions. Okay? Kasi palaging sinasabi sa classes niyo siguro, sabi ni sir, sabi ni ma'am, mag-aral ng mabuti. Pero ang tanong, paano mag-aral ng mabuti? Okay? Maging masipag sa pagbabasa. Paano ang tamang pagbabasa? So yun po ang tinutukoy na strategy. So, dapat magkaroon kayo ng strategy. Mga kaigo, dito din po sa libro na ito, diniscuss po yung mga possible strategy na pwedeng makatulong sa inyo pagdating po sa preparation ninyo for the board examination. So, isang common na dahilan bakit bumabagsak ang isang examinee is poor strategy. Meron mang strategy yan, hindi masyadong effective. Kaya, poor strategy. Or, sa kasamaang palad, wala talaga siyang strategy. Basa lang ng basa. Hindi niya alam kung paano yung effective na pagbabasa.
Sagot lang ng sagot sa mga tanong, hindi niya alam kung paano sumagot ng tama. Ang pangalawang mga ka-ego is yung poor use of time, energy, and willpower. They have no clear method of setting priorities. As a result, they have mismanaged their limited time, energy, and willpower. Alam niyo mga ka-ego, okay? Meron po tayong TOS sa mga board exam, specifically sa criminology board exam. So itong TOS, ito po yung listahan, parang blueprint kasi sa paggawa ng tanong. Dito kumukuha yung mga gumagawa ng tanong kung ano ang mga possible na itatanong nila. Table of specification. Ngayon mga kaigo, ang ibig sabihin nitong pangalawa is, halimbawa, basa ka ng basa. Ang tanong, tama ba yung binabasa mo? So ibig sabihin yung energy mo, yung time mo, yung willpower mo, nasasayang lang doon sa binabasa mo na, which is mali pala yung binabasa mo. Kaya, nasasayang yung mga energy mo. Okay? So, dapat alamin po kung ano ang mga dapat i-review, alamin kung ano ang mga dapat i-prepare para po yung energy nyo, hindi po masasayang doon sa mali na preparation mo. Ang pangatlo, mga kaigo, na deadly pitfalls kung bakit bumabagsak ang examinees ay yung insufficient subject mastery. Ang sabi dyan, they were unable to study and prepare for their subject well enough. O sa mga criminology student ngayon, habang nag-aral po kayo, meron po tayong tinatawag na foundation. So, ibig sabihin, pag marami kang natutunan nung college, syempre malamang marami kang foundation. Parang bahay lang yan, di ba? Okay? Ngayon, pag mahina po yung foundation mo at nag-review ka, sigurado po ako na mahihirapan ka. Bakit? Kasi lahat na lang ng ile-lecture sa'yo sa review, bago na lang sa'yo. Kaya nga, review, repeat. Okay? Hindi na review sa'yo. Lecture na. Okay? Pero nung college ka, marami kang natutunan, marami kang binasa, magiging madali na lang sa'yo ang review preparation. Bakit? Kasi nga, marami kang foundation, malakas ang foundation mo. Ulitin ko, yung foundation na tinatawag, ito po yung natutunan mo nung college. So, mas marami kang natutunan, mas malakas po ang foundation. Kasi, yan po yung tinatawag na fundamentals. Kung alam mo yung mga basics, magiging madali na lang sa'yo ang preparation for the board examination. Okay? So, yan po ang isa sa mga dahilan talaga na kulang sa ating mga criminology students. Sakalang sila magpursigi nung review na. Nahirapan na kasi sila. Nalaman kasi nila na siguro konti ang nalaman nila, hindi nila natutunan nito nung college. Kaya habang college pa kayo mga criminology student, learning and learn information regarding the subject matter. Ang pang-apat mga kaigo is poor memory retention. Ang sabi dyan, the preparation process takes months. The exam takers have forgotten the lessons way before taking their board exam. Ano ba ang gamot sa makakalimutin? Siyempre, isa sa palaging nilang sinasuggest mga kaigo is kumain ng peanut, mani. Totoo naman yan, no? Okay? So, kung alam nyo po na meron kayong poor memory retention, ito yung binasa mo, maya-maya nakalimutan mo, meron po talagang ganyan. So, mag-isip ka po ng paraan, mga kaigo, na ma-retain sa isip mo yung natutunan mo, yung binasa mo, yung na-review mo, or yung na-study mo. Okay? Ang halimbawa nito, mga kaigo, is yung halimbawa, makakalimutin ka nga, binasa mo, parang mamaya na nadulas ka, wala na. So, pwede kang magdikit po dyan sa dingding. Okay, yan po ang isa sa mga pinapagawa ko sa mga estudyante namin dito na pag may mga important information, pinapasulat ko po yan, pinadidikit ko po yan sa dingding. Yung kung saan dadaan sila, madalas silang dumaan. Kasi pag araw-araw po mo po yan na nakikita, malamang magiging matatud na yan sa isip mo. Parang kanta lang yan, di ba? Na, tignan nyo ang kanta, hindi nyo naman na-memorize ang mga yan, pero ando na sa utak nyo. Kasi nga po, palagi nyo yan pinapakinggan. Sabi nga nila is, repetition is the mother of all learning. So kung alam mong makakalimutin ka, basa lang ng basa, ganun ang mga simple strategies. So connected po ito sa number 1. Panglima, mga kaigo is unsupportive environment.
Sabi dyan, they were immersed in unfavorable environments that hinder their preparation. Yan. Ang literal na example nito, mga kaigo. Kaya, alam niyo pag kayo ay magre-review na, advisable talaga po yung mag-boarding house. Bakit? Kasi sa bahay, marami po talagang distraction. Literal na example nito, nagbabasa ka. Siyempre, nagre-review ka, inutusan ka nang bumili ng ganyan, wala na. Okay? O yung mga may jowa, di ba yan? Okay? Instead na makatulong, there are situations na nakaka-istorbo pa ang mga yan. Ibig sabihin, unfavorable environment. Yung environment kung saan ka na nagre-review, ang daming distraction. So, ang gawin mo, get out of that environment at dun ka sa environment kung saan ka makafocus sa pagre-review. Okay? Kaya advisable, sabi ko kanina, advisable na mag-boarding house na lang or in-house review para talaga makafocus ka. There is no disturbing people or bagay or etc. etc. Lalo na, halimbawa, example nito, halimbawa ang bahay ninyo, malapit sa kalsada, paano ka naman makareview ng maayos kung naririnig mo yung mga tunog ng mga sasakyan, especially kung ang bahay mo pa malapit sa riles, dumadaan ang tren, ang ingay pa naman. So, there is a distraction. So, get out of that environment na naiistorbo ka. At pang-anim, mga kaigo, ito talaga ang pinopromote ko sa mga estudyante. Yung problems in motivation. They were consumed by self-defeating thoughts that affected their preparation. See? Ang tingnan ninyo, yung mga ibang nagre-review, first month ng review, grabe ang motivation, excitement, etc. na magbasa, mag-review, mag-study. Kaya lang, no, after second month, third month, bumababa na yung kanilang motivation, kaya nag-absent na lang, natutulog na lang, etc. etc. Kasi itong motivation, ito yung parang nagpupush sa'yo, okay, nagpupush sa'yo para mag-review pa. Okay? Kaya pag nawalan kayo ng motivation, isipin ninyo yung mga taong umaasa sa inyo, isipin mo yung why kasi. Okay? Yung dahilan, bakit ka nag-prepare sa board examination. So, isipin mo yung pangarap mo. Kasi alam niyo ang motivation, pag nawala talaga yan, tatamarin ka. Ibig sabihin, nawala na yung nagbabagang apoy na ikaw ay mag-prepare for the board exam. Yan po ang isang problema sa ating mga reviewers, no? Na umpisa ng review, they are motivated, excited. Pero pag dumaan yan, nakalipas ng ilang buwan, wala na yung motivation. Okay? Dito sa libro na ito, ang maganda nga sa libro na ito, tuturuan pa kayo kung paano i-maintain yung mga motivations ninyo, yung excitement ninyo to review. Okay? So yan mga kaigo, ang 6 deadly pitfalls. Okay? So maganda po ang libro na ito mga kaigo ha. Kay Engineer Virata. Okay? Online naman yan. Search nyo lang. Okay, kung nabasa ko lang ito before exams Pero ito po, binabasa ko po para ma-share din natin sa ating mga criminology student, criminology graduate, and of course yung mga ating mga reviewees. Okay? So yun lang mga kaigo. See you!